No? Magandang gabi po sa inyo lahat, aking mga minamahal na kapatid at kaibigan sa Panginoon. Muli po, tayo ay magpasalamat sa ating pong Panginoong Diyos, ang ating pong Ama sa Espiritu, sapagkat muli ay pinagkaloob niya sa atin ang napakagandang gabi na ito na punong-puno ng kanyang pagpapala at ng kanyang biyaya, ng kanyang pong pag-iingat at ng kanyang katapatan. At tayo ay magpasalamat sapagkat sa pamagitan ng kanyang mapagpalang kamay at ng kanyang pong banal na Espiritu, ay muli niya tayong pinagtipon-tipon ngayong pong gabi para dito po sa ating pong pag-aaral dito sa ating online Bible study ayon sa Biblia. Muli po, ngayong gabi ay titignan po natin ang mga katotohanan na tanging naayon lamang po sa Biblia. Ito po ay hindi nagmula sa isipan ng tao at hindi po ito ikatang isip lamang ng tao. Kung hindi ito isipan ng Diyos at ito po ay salita niya na naisulat. At yan nga po ay ang banal na kasulatan o tinatawag natin Biblia. At lahat po ng ating pinag-aaralan at mga pag-aaralan ay dapat po nasisigurado natin yan po ay tumutugma o maayon sa Biblia. Ang ating pananampalataya, ang ating paglilingkod, ang ating pagsunod, ang ating pamumuhay, dapat po ay umaayon yan sa Biblia. Kapag hindi umayon yan sa Biblia, ay hindi po tama yan. Pagka yung ating pong mga katuwiran, mga kapwiran, mga reasoning natin, yung mga filosofiya natin, yung mga nasabi natin, pangunawa natin, dapat po yan ay ibinabase natin sa Biblia. Kapag hindi yan sangayon sa Biblia, ay huwag na po natin ipagpilitan yan. Sapagkat yan po ay hindi makakatulong sa atin para tayo ay matuwid at mapunta sa katotohanan. Bagkus tayo po ay mamamali palalo po. Kaya bawat kilos po natin, bawat mga gagawin natin hakbang, ay dapat ay inaalam natin kung yan po ba ay naaayon sa banal na kasulatan ang salita ng ating Panginoon. Ngayon pong gabi, ang ating pag-aaralan ay patungkol po sa mga importanteng bagay na dapat po nating maunawaan at mga importanteng katuruan o mga importanteng ginawa po ng ating Panginoon sa Kristo na dapat nating maunawaan mula sa krus po. Ating po pag-usapan ang krus sapagkat bukas nga po ay yun po ang araw ng pag-aalala natin ng pagkapako at pagkamatay ng ating pong Panginoong Jesucristo doon po sa krus sa bundok ng Kalbaryo.
Ang ating pong mga talata na babasahin po natin at pag-aaralan ngayong gabi ay hango po sa Aklat ng Lukas sa kabanatang 23 sa mga talatang 33 hanggang sa 43. Nais ko po kayong anyayahan na buksan ninyo ang mga Biblia ninyo dyan sa Lucas, kabanatang 23 sa mga talatang 33 hanggang sa 43. Babasahin ko po sa inyo sa wikang Tagalog o Pilipino. Ito po ang sinasabi. At nang dumating sa dakong tinatawag na bungo, ay kanilang ipinako roon siya sa krus at ang mga tampalasan, isa sa kanan at isa sa kaliwa. At sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. At sa pagbabahabahagi nila ng kanyang mga suot ay kanilang pinagsapalamanan. At nakatayong nanonood ang bayan at tinutuyan naman siya ng mga pinuno na sinasabi na ligtas siya sa mga iba, nagligtas siya sa mga iba, iligtas niya ang kanyang sarili kung ito ang Kristo ng Diyos, ang hinirang niya. At nililibak rin naman siya ng mga kawal na nagsisilapit sa kanya na dinudulatan siya ng suka. At sinabi, kung ikaw ang hari ng mga Hudyo, iligtas mo ang iyong sarili. At mayroon naman sa itaas niya na isang pamagat, ito'y ang hari ng mga Hudyo. At siya ay inalipusta ng isa sa mga talampasang nabibitin na sinasabi, hindi ba ikaw ang Kristo? Iligtas mo ang iyong sarili at kami. Datapot sumagot ang isa at pagsaway sa kanya ay sinabi, hindi ka pa ba pabagan tatakot sa Diyos? Yamang ikaw ay nasa gayon ding kaparusahan? At tayo sa katotohanan ay ayon sa katuwiran sapagkat tinanggap natin ang nararapat na kabayaran ng ating mga gawa. Datapwat ang taong ito ay hindi gumagawa ng anumang masama. At sinabi niya, Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. At sinabi niya sa kanya, katotohanan sinasabi ko sa iyo, ngayon ay kakasamahin kita sa paraiso. Ang Diyos po ang magpala sa pagkabasa po ng kanyang salita. Tayo po ay sumandaling manalangin. Kami po ay nagpapasalamat ng marami sa iyo, aming dakilang Diyos, sapagkat muli ang gabi po ito ay inyong inihanda para sa amin at para sa inyong kaluwalhatian. Maraming salamat po sa pagkatuloy ang inyong katapatan sa amin bilang aming Ama sa Espiritu ay patuloy na matapat kayo na tumutupad sa inyong pong tungkulin sa amin bilang aming Ama na kami ay patuloy ninyong pakainin sa pang-espiritual na buhay sa pamamagitan ng inyong pong mga salita na siya po patuloy na nagbibigay karunungan sa amin at kalakasan upang maitama ang lahat ng aming mga hakbang, lahat ng aming mga gawain at lahat ng aming mga tuntunin sa buhay ay mailapat namin sa katotohanan lamang. At salamat po sapagkat napakabuti ninyo sa amin at kayo nga ay hindi po nagputulan sa amin. Muli po aming dalangin na kami ay inyo po patuloy na biyayaan sa pamagitan ng inyong salita upang kami ay mabusog muli sa aming buhay sa Espiritu at patuloy na kami lumakas at tumibay sa aming buhay sa Espiritu at patuloy na maging tagasunod ng inyong po mga kautusan at ng inyong mga kalooban at sa tulong po ng Panginoon sa Kristo at ng banal na Espiritu na siya po nasa sa amin. Kaya muli po sa gabi ito ay hinihiling namin na gawin niyo po epektibo ang inyong salita
na ituturo niyo sa amin upang ito ay matanggap namin ang salita niyo para sa amin at amin pong maunawaan. Bigyan niyo po kami ng talagang pusong maunawain at may pag-unawa sa inyong mga salita at bigyan kami ng kalakasan upang maisakatuparan namin ang lahat ng mga matututunan namin mula sa inyong ituturo sa amin ngayong gabi nang sa gayon kami makapamuhay sa katalinuhan at sa karunungan na nailalarawan ng Panginoong Jesucristo at kayo na itataas at naluwag natin. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Mga bagay na dapat natin pong maunawaan mula doon po sa cross. Ano po? At dito po napakahalagang dapat po nating maunawaan yung pong panalangin ng ating Panginoong Jesucristo doon sa cross para po doon sa kanyang mga kaaway, yung pong mga nagdala sa kanya sa krus, nagpako sa kanya at mga umalikos na sa kanya. Ano po sa talatang 34, sinabi po rito, at sinabi na Jesus, Ama, patawarin mo sila. Patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Yun po ang kahilingan ng ating Panginoong Jesucristo. Habang siya po ay nakabayubay doon sa krus sa bundok ng Kalbaryo, ay hiningi po niya sa Diyos Ama ang kapatawaran ng mga tao na nagdala sa kanya sa Kalbaryo at nagpako sa kanya sa krus. At hindi lamang po sila, o hindi lahat na po ng mga tao sa sanlibutan. Pero napakahalaga po nitong panalangin ito. Ngayon, ang tanong po ay bakit ganun ang panalangin ng ating pong Panginoong Jesucristo? Bakit hiningi niya sa Diyos Ama na patawarin sila? Sapagkat maaari namang hingin niya na sila ay parusahan ng Diyos sa katampalasanan na kanilang ginawa sa Kanya. Siya ang Mesiyas na ipinangako ng Diyos para sa kanila, kaligtasan, natapot hindi nila siya tinanggap, hindi nila siya pinaniwalaan, bagkus ay kanila pang tinawag siyang hulaan na propeta at kanilang tinuki siya at kumbaga imbes na maging mabait sila sa kanya at kaibiganin siya, rin nila siya na kanilang kaaway. At makikita natin na gano'n na lamang ang galit nila sa kanya. Lalo na nang kanyang sabihin na siya ang hari ng Hudyo. Ano po? Makikita natin ang napakasamang ginawa ng tao sa kanya. Datapwat, sa kabila ng ginawa nila sa kanya, hinihingi niya sa Panginoong Diyos na sila ay patawarin. Hinihingi niya ang kapatawaran. Bakit po hinihingi ng Panginoong Jesus ang kapatawaran ng mga tao? Ang kasagutan po ay ito. Sapagkat kung hindi niya ginawa yun, kung hindi niya hiningi ang kapatawaran, ano po, ng lahat ng mga tao yun, at lahat ng mga tao sa sanlibutan, ay sila po ay talagang maidideklarang nagkasala sa paglagak ng walang kapatawaran kasalanan sa kanila pong pagtangkang patayin ang anak ng Diyos. Sinabi ko pong tangkang patayin sapagkat hindi naman nila napatay ang Panginoong Jesucristo.
ang Panginoong Jesucristo ang mismo ang nag-alis ng kanyang buhay. Ano po? Kaya tangkalang yung ginawa nila. Ipinako nila siya doon sa cross, ngunit hindi naman sila ang pumatay. Bagamat na ituturing, yung ginawa nila ay gano'n na rin. Ano po? Kung hindi po hiningi ng Panginoong Hesus ang kanilang kapatawaran, ay yun po ang magiging kumbaga kalagayan nila. Sila ay maidideklarang nagkasala sa paglagak ng walang kapatawarang kasalanan. Ano po? Sa pagtangkang pagpatay sa anak ng Diyos. Ibig po sabihin, maaring mawala na sila ng pagkakataon na maligtas pa. Kung hindi po yan ipinanalangin ng Panginoong Hesus ang kanilang kapatawaran. Po. So makikita po natin na maliwanag dito na napakaganda po ng layunin ng ating pong Panginoong Jesucristo. Ganun po kalawak ang kanyang kahabagan. Ganun kalakit kalalim ang kanyang kahabagan sa mga taong ito, ang kanyang kaawaan. At imbis na sila'y kanyang paghigantihan, ay ipinanalangin niya ang kanilang kapatawaran. At maliwanag po, makikita natin dito na tinutupad at sinasakatuparan ng Panginoong Jesucristo kung ano po yung kalooban ng Diyos na dapat niyang gawin. Siya po ay isinugo ng Diyos Ama dito sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan, hindi para hamakin ang mga makasalanan, hindi para parusahan, kung hindi para iligtas. Kaya yung pong pagkakataon na maaaring mawalan sa kanila, no, yung pong pagkakataon na sila ay maligtas ay hindi po ipinagkait o pinagkaloob ng Panginoong Jesucristo. At hindi rin ipinagkait yung pagkakataon na maaari pa silang maligtas sa kabila ng kanilang ginawang kasalanan sa Kanya. Kaya kung ating pong nabasahin yung pong aklat ng mga gawa sa kabanatang 2, aklat ng mga gawa sa kabanatang 2, sa mga talatang 36 hanggang sa 38. Buksan po ninyo ang inyong mga Biblia dyan. Ang mga gawa, kabanatang 2, 36 hanggang sa 38. At akin po babasahin sa inyo. At ito po ang sinasabi. Pakatalastasin nga ng buong angkan Israel na ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo, itong si Jesus na inyong ipinako sa krus. Nang marinig nga nila ito ay nangasaktan ang kanilang puso at sinabi kay Pedro at sa ibang mga apostol, mga kapatid, anong gagawin namin? At sinabi sa kanila ni Pedro, mangagsisi kayo at magbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Ito po mga tao ito na nandoon nung si Apostol Pedro ay nangangaral ng Ebanghelyo sa panahon po ng Pentecostes. Ito rin po yung mga tao na nandoon doon po sa paanan ng ating Panginoong Jesucristo nung siya ay nakapako doon sa krus. Ito yung mga tao na siniling ng Panginoong Jesucristo
sa Diyos Ama ang kanilang kapatawaran. At ayun nga, nung ipaliwanag ni Apostol Pedro sa kanila kung sino ang Panginoong Hesukristo, ay talagang nangasaktan ang kanilang mga puso. Ibig pong sabihin, talagang tinamaan sila at naramdaman nila na sila nga ay talagang nagkasala. Hanggang sa English, naging guilty sila talaga. Ano po, sa ginawa nilang pagpako sa Panginoong Hesukristo, sila ay nagkasala. Kaya sila ay nagtanong, ano ba ang dapat nilang gawin? Nang sa gayon, ay hindi sila maparusahan diyan sa kasalanan ginawa nilang yan. Eh, sagot ni Apostol Pedro, magsisi. Sapagkat yun ang panalangin ng Panginoon Jesucristo sa kanila. Kaya makikita pa nating maliwanag ang katugunan ng Diyos sa panalangin ng Panginoon Jesucristo patungkol sa kapatawaran ng mga tao. Kaya yun po ang ipinapaliwanag ng kanyang panalangin ito. No? Na huwag po mawala ang pagkakataon sa mga tao na sila ay maligtas. Kaya sila ay pinanalangin ng Panginoong Diyos. Patawarin sila ng Diyos. At pinapaliwanag po na sinasabi sa panalangin niya na hindi dapat sila na maibilang o makusahan talagang isang makasalanan o kasalanan yung ginagawa nila, na kasalanan walang kapatawaran. Pagpos kasalanan may kapatawaran sa dahilan na hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Hindi nila alam kasi na yung ginagawa nila ay yun ay nasa propesya. Inosente sila sa propesya. Ang ginagawa nila ay yun ang kalooban ng Diyos. Kaya yun pong kasalanan na yun ay na dulot ng pagiging inosente. Ang katotohanan ay may kapatawaran po yan. Yung pong kasalanan walang kapatawaran ay yung ginagawa talagang sadya. Po, sinasadyang gawin kahit na alam ang katotohanan ay ginagawa pa rin sadya yung pagtalikod sa katotohanan. Yan po kasalanan walang kapatawaran. Ikalawang bagay po na makikita natin dito po doon sa talatang 35, no? Balikan po natin ating pong teksto sa aklat po ng Lucas, kabanatang 23, at doon po sa talatang 35, ito po sinasabi, at nakatayo nanonood ang bayan at tinutuyan naman siya ng mga pinuno na sinasabi, nagligtas siya sa mga iba, iligtas niya ang kanyang sarili kung ito ang Kristo ng Diyos ang hinirang niya. Ano po yung kanilang panunaya? Sinasabi po nila, kung ikaw ang Kristo, bumaba ka dyan sa krus. Iligtas mo ang sarili mo. No? Bumaba ka dyan sa krus. Patunayan mo na ikaw nga ay anak ng Diyos. No? Hindi po ginawa ng Panginoong Jesucristo yun. Bagamat mayroon siyang kakayahan, maaari niya tawagin ang kanyang mga anghel upang siya ay ibaba doon sa krus. Natapat hindi po yun ginawa ng Panginoong Jesucristo. Bakit po? Sapagkat kapag niligtas niya yung kanyang sarili, ay hindi po nga maisasakatuparan ang sinasabi ng propesya. Ano po ba sinasabi ng propesya? Tingnan po natin sa aklat ng Isaias. Sinabi po ni Propeta Isaias sa kabanatang 53. 53, Isaias sa talatang 8.
Ito po sinasabi, Siyas 53, kabanata sa talatang 8, sa pamagitan ng kapighatian at kahatulan ay dinala siya at tungkol sa kaniyang lahi, sino sa kanila ang gumugunita na siya ay nahiwalay sa lupain ng buhay dahil sa pagsalangsang ng aking bayan ay nasaktan siya. Ayan po, ano? Ayan po ang linalarawan nila. No? Kaya hindi po maaaring gawin ng Panginoong Kristo yan yung bumaba siya sa krus. At dahil nga siya po ay nanatili sa krus, ibig po sabihin ay mapapatawad tayo sa ating pong kasalanan. No? Kung bumaba po ang Panginoong Kristo doon sa krus, ay wala po tayong kapatawaran. Kung hindi siya namatay sa krus at kung niligtas na yung kanyang sarili, wala rin po tayong tsansang maligtas dahil hindi po tayo makakatanggap ng kaligtasan sapagkat ang tanging paraan upang tayo ay maligtas ay sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Hindi po sa kanyang buhay tayo naligtas, kung hindi sa kanyang kamatayan. Bagamat siya nabuhay na maguli, napaka-importante naman yun. Ang kanyang pagkabuhay ay upang panatilihin sa atin na magpawala hanggan ang ating kaligtasan. Ngunit tayo po ay naligtas hindi sa kanyang pamamagitan ng kanyang buhay, pagpus pamamagitan ng kanyang kamatayan. Kaya hindi po maaari na siya ay bumaba doon sa cross. Kaya hindi na pinakinggan yung mga sinasuggest ng pong mga tao doon, lalo na yung mga sundalo. Patunayan mo ikaw Kristo. At ibig sabihin po ng Kristo, isinugo. Ano po? Isinugo. Patunayan mo, ikaw ay sinugo ng Diyos. Natagapagligtas. Patunayan mo, ikay galing sa Diyos. Patunayan mo, ikay anak ng Diyos. Para maniwala kami sa iyo, ikay sinugo ng Diyos, bumaba ka sa krus. Diba? Iligtas mo ang sarili sa kamatayan. Pero hindi po yan ginawa ng Panginoong Kristo. Pinili po niya na manatili siya doon sa krus at pinili niya na siya ay mamatay doon sa krus. Bakit po? Upang tayo ay makatanggap ng kapatawaran sa ating mga kasalanan na siya nakakatakot na sakit ng sangkatauhan. Tayo mapagaling sa kasalanan na yan na nakakatakot na sakit ng sangkatauhan. Kung kayo po hindi natatakot na kasalanan, yun po isang sakit na nakakatakot Hindi po yung mga cancer o kung anong mga sakit sa katawan ang nakakatakot na doon tayo natatakot. Ay yung po mga cancer na yan, hindi ko lang dadali na ating katawan sa lupa. Tayo namatay. Ngunit ang kasalanan, dadalhin po ang ating kaluluwa sa impyerno. O hindi po pa nakakatakot na sakit yan. Ano po? Kaya, ganda po, ginawa na po yung Kristo, siya ay nanatili sa krus, hindi siya bumaba, hindi niya niligtas sa sarili niya, kung siya namatay, upang tayo ay maligtas, sapagkat yan po ang layunin ng pagparito ng ating pong Panginoon na Kristo. Maliwanag po yan, mga kapatid at kaibigan sa Panginoon. Napakalagang dapat na nagiging malinaw po sa atin ang mga katotohanan yan. Ang ikatlong bagay po na ating titignan ay mababasa po natin mula sa mga talatang 36 hanggang sa talatang 38. At ito po ang sinasabi. At nililibak rin naman siya ng mga kawal na nagsisilapit sa kanya na dinudulutan siya ng suka. At sinabi, kung ikaw ang hari ng mga Hudyo, iligtas mo ang iyong sarili.
At mayroon naman sa itaas niya na isang pamagat. Doon po sa ulo na ng Panginoon Kristo, nung siya po ay nakapako, mayroon pong nilagay sila doon na isang pamagat. At ang pamagat po, ang sinasabi doon ay, ito'y ang hari ng mga Hudyo. Yan yung po yung nakasulat doon na pamagat. Ito'y ang hari ng mga Hudyo. Alam niyo po, inilagay nila yun ng mga sundalo, ng mga hari, bilang pagtuligsa at pagputya sa kanya. No? Doon sa kanyang sinabi na siya hari ng Hudyo. Hindi po nilagay doon para sabihin na siya hari ng Hudyo. Yan po ay pagtuligsa at paglibak sa kanya. Yan po ang layunin nila. Ngunit, hindi nila nalalaman na sa pamagat na yun, nailalarawan po doon kung sino ang Panginoon sa Kristo. Ang pamagat po na yan ay mula sa salitang Griego, sa salitang Latin at sa salitang Hebreo. Tatlong salita po pinanggalingan niyan. Po, yung ito'y ang hari ng mga Hudyo. Po. Tingnan po natin ang Griego po, salitang Griego, yan po ay salitang tumutukoy sa karunungan, sa edukasyon, sa mga sulat at sa siyensya. Yung panahon po na yon, yung mga Griego, iyan po, magagaling sila, marurunong pagdating sa edukasyon. No? Talagang ang mga Griego, panahon na yan ay magagaling po sila. Yun naman pong salitang Latin, yan po ay salita patungkol sa batas. Ano po? At sa kaayusan, patungkol sa kasundaluhan at patungkol sa gobyerno. Yan po naman, pagka gusto mong malaman kung sino ang mga dalubhasa sa kaayusan, sundaluhan sa gobyerno, mga Latin po yan. Okay. Yan naman po Hebreo, yan po salitang tumutukoy sa relihiyon. Ano po? Sa relihiyon. Kasi ito pong mga Hebreo ay pinili po ng Diyos yan na kanyang maging nasyon. No? Pag sinabi natin relihiyon ay patungkol po yan sa buhay sa Espiritu at patungkol sa atin pong Diyos. Ano po? At yan pong tatlong bagay na yan po ay nasa Panginoon sa Kristo. Sa kanyang pagbabalik, na muli, ang Panginoon sa Kristo po ay kanyang itatatag ang kanyang kaharian dito po sa sanlibutan. At siya ang magiging makapangyarihang hari o pinuno ng politika, ng edukasyon, at maging sa relihiyon o pang-espiritual sa buong daigdig. Kaya, yung pong pamagat na yun ay akpa sa kanya. Ang ilalarawan po niyan ay walang iba kung hindi siya. Yan po ang pamagat na inilagay nila doon po sa kanyang uluhan. At ang panghuli po, ang ating titingnan dito ngayong gabi ay mabibasa natin sa talatang 39 hanggang sa 43. Ito po yung sinasabi, at siya ay inalipusta ng isa sa mga tampalasang nabibitin na sinasabi, hindi baga ikaw ang Kristo, iligtas mo ang iyong sarili at kami. Datapwat sumagot ng isa at pagsaway sa kaniya'y sinabi, hindi ka pa baga natatakot sa Diyos, yamang ikaw ay nasa gayon ding kaparusahan? At tayo sa katotohanan ay ayon sa katuwiran, sapagkat tinanggap natin ang nararapat na kabayaran ng ating mga gawa. Natapot ang tao ito hindi gumagawa ng anumang masama,
At sinabi niya, Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. At sinabi niya sa kanya, katotohanan, sinasabi ko sa iyo, ngayon ay kakasamahin kita sa paraiso. Ito naman po, pinapahayag dito ay ang pananampalataya tungo sa kaligtasan. Pananampalataya tungo sa kaligtasan. Ang dalawang taong ito po ay parehong magnanakaw kung sa kanyang kaliwa at sa kanyang kanan. No? Pareho po yung mamamatay tao. Pareho po silang masama. Pareho silang makasalanan. At sila po ay parehong nasintensyahan ng kamatayan, ang pagkapako sa krus. Ngunit, may isang bagay na hindi sila naging pareho. No, naging iba. No, ang kaibahan po ay ang isa ay nanampalataya at ang isa ay hindi. No, yun po ang naging kaibahan nila. Kaya yung po nanampalataya ay naligtas. Yung po hindi sumampalataya ay naturalmente hindi naligtas. Ano po? Yung pong nanampalataya na sinabi niya, Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. Ano sabi ng Panginoong Jesus? Ngayon din, kakasamahin kita sa paraiso. No? Tinanggap po ng Panginoong Kristo yung kanyang pananampalataya, kanyang pananalig. Yan po ang patunay sa bawat isa na kung ikaw ngayon ay mananampalataya, ikaw ay maliligtas. Kung gagawin mo yung ginawa nitong magnanakaw nito sa kanang bahagi ng Panginoon sa Kristo, kinilala niya ang kanyang sarili bilang isang makasalanan at wala siyang kakayahan na iligtas ang kanyang sarili dahil siya ay napakapako na doon sa krus. At nangangailangan siya ng isang tagapagligtas. At kinilala niya ang Panginoong Kristo bilang isang matuwid at walang kasalanan. At kinilala niya na siya ay sugo ng Diyos na mamamatay para sa Kanya. Bagamat pareho silang mamamatay doon sa krus, ito magnanakaw mamamatay dahil makasalanan siya. Ngunit ang Panginoong Kristo ay mamamatay hindi dahil siya ay makasalanan, kundi siya ay mamamatay para dito sa makasalanan ito. Para dito sa magnanakaw na ito. Kaya kinilala niya, Panginoong Isus, na mamamatay sa krus para sa Kanya. Hindi para sa sarili ng Panginoong Kristo, kundi para sa Kanya na isang makasalanan na nangangailangan ng kaligtasan. Kaya siya ay nanampalataya at siya po ay nanalangin ng kapatawaran at ng kaligtasan. At siya nga naman ay niligtas ng Panginoong Isus. Yan po ang naglalarawan sa panahon natin ngayon, nagpapaliwanag na kung ikaw ay mananampalataya rin, katulad itong taong ito sa Panginoong Kristo, katulad niya, ikaw din ay ililigtas ng Panginoong Kristo. Ngunit, kung tutularin mo yung isa sa kanyang kaliwang bahagi na patuloy sa kanyang sariling kalooban at hindi kinikilala ang Panginoong Kristo sa halip na tinutuya pa at kinukutya, hindi mananampalataya. Kung magpapatuloy ka na hindi mananampalataya sa Panginoong Isus, ay hindi ka makakasumpong ng kaligtasan. Yun lamang mananampalataya sa Kanya ang makakasumpong ng kaligtasan. Kaya ito pong sa kanyang kanang bahagi, larawan po yan ng pananampalataya para sa kaligtasan. Yan po ang mga bagay na dapat po nating maunawaan. Bakit ipinanalangin ng Panginoong Isus? Una, na sila ay patawarin Diyos sa kanilang kasalanan upang sa ganon ay hindi po mawala ang pagkakataon sa kanila at hindi sila mahatulan ng isang pagkakasala na walang kapatawaran. Bagkus,
mayroong pagkakataon na sila ay mapatawad kung sila ay mananampalataya at magsisisi kanilang mga kasalanan. Ang ikalawa, ang Panginoong Hesus ay hindi bumaba sa krus sapagkat yun po ang nararapat. Siya ay nanatili doon upang may katuparan ng propesiya at upang tayo ay mapatawad sa ating mga kasalanan at tayo ay maligtas. Sapagkat tayo naliligtas lamang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Maliwanag po yan. Ang ikatlong bagay, kung nakita natin dito, na dapat natin maunawaan ay yung pong nilagay nilang pamagat sa kanyang uluhan. Tatlong bagay po yan. Inilalarawan yan. Sa salitang Griego, sa salitang Latin, sa salitang Hebreo. Lahat po yan ay nasa Panginoong Hesukristo. Dahil nga sa kanyang pagbabalik, dito sa liputan ay kanyang itatatag ang kanyang kaharian at siya ang maghahari at magiging makapangyarihang pinuno ng politika, edukasyon, at maging sa relihiyon. Sa buong daigdig po yan, hindi lang doon sa Israel. Sa buong daigdig po yan. Ano? Kaya yung pamagat po ay akma, akma po yun. Tama po yun na nilagay nila doon. Bagamat hindi nila naiintindihan. At ang ikaapat nga po ay ang pananampalataya tungo sa kaligtasan. Dapat po natin tanggapin katotohanan at intindihin na tayo ay maliligtas lamang kung tayo ay mananampalataya sa ating pong Panginoon Jesucristo, kikilalanin siya bilang ating tagapagligtas, tatanggapin bilang iyong tagapagligtas, at hilingin sa Kanya na ikaw ay iligtas mo sa kasalanan. Yan po ang mga mahalagang bagay na dapat po nating maunawaan mula po sa krus kung saan doon ipinako ang ating Panginoon sa krus. Manalangin po tayo. Maraming salamat po dakilang Diyos sa iyong salita po inilathala sa amin ngayong gabi. Ang mga katotohanan ito dapat namin maunawaan mula po sa krus saan Panginoon sa Kristo ay nabayubay dahil sa aming kasalanan tungo sa aming kaligtasan. Maraming salamat po sa kaliwanagan ng inyong banal na salita. Patuloy niyo pong ipaunawa ito sa bawat naligtas na upang kami ay makapamuhay ayon sa bagong buhay na ipinagkaloob niyo sa amin na kami iniligtas niyo mula sa kasalanan sa pamamagitan ng inyong bugtula ng Panginoon sa Kristo na aming tagapagligtas sa Panginoon. At patuloy niyo rin pong ipaliwanag sa lahat ng mga ikinig na hindi pa naliligtas upang sa ganoon sila ay magkaroon ng tamang pananampalataya sa Panginoon sa Kristo at tanggapin mo siya bilang kanilang tagapagligtas sa Panginoon. Maraming salamat po sa pangunguna ng Banal ng Espiritu. Ako po ay maasa at maniwala na naipaliwanag ng maayos ang iyong salita na itinuro mo sa amin ngayong gabi sa pamamagitan ng Banal ng Espiritu sa paggamit ng kanyang kamangyarihan. Ito po aming dalangin sa matamis na pangalan ang pagligtas ng Panginoon ng Panginoon sa Kristo. Amen. Hindi po muli, ang kapatid, pansamantalang tatapos na pag-aaral natin sa salita ng Panginoon dito po sa ating online Bible study ayon sa Biblia. Muli po, magandang gabi sa inyo lahat. Maraming salamat. Patuloy po kayong pagpalain. Atin po.